Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Kadyo? Tanong ko, matapos naming makita ang lalaki na yun na medyo kakaiba ang tingin sa amin. Oo, Islo. Sigurado ako dyan. Sapagkat ganyan na ganyan din niyang makatingin yung lalaki niyan. Una kong nakita yan nung naghahanap ako nung nawawala naming kambing. At hindi sinasadyang napunta ito sa bakuran nila Mang Basyo. Tandang-tanda ko siya. Siya rin yung naroroon. At ganyan na ganyan din yun makatingin. Kung kaya't sigurado ko na siya yan. Walang kaduda-duda. Sambit pa ni Kadyo. Bakit kaya siya ganun makatingin? Tanong ko. Yun ang hindi ko alam. Bakit? Hindi siyang tanongin natin. Tugon naman ni Kadyo. Nakakita mo nang pailalim na nga akong tumingin sa atin eh. Tatanungin ko pa. Kinabahan na nga ako sa tingin pa lang eh. Tapos gusto mo, itanong ko pa talaga. Naging tugon ko na lamang kay Kadyo. At habang nagkakatulakan kami ni Kadyo, ay bigla-biglang umiwas ng daanan ang lalaki ngayon. Na tila narinig ang aming pinag-uusapan ni Kadyo. Dahil doon ay bigla akong natigilan. Naku, Islo. Narinig ka yata. Yun ang sinasabi ko eh. Lagot ka na yan. Sambit pa ni Kadyo. Ako naman ay natahimik lamang. Ngunit sa loob-loob ko ay tila tumatambol na ang aking dibdib sa takot. Lalo pa nung malaman ko na kaanak pala siya ni Mang Basyo. Hindi naman sa pinagbibintangan ko sa Mang Basyo. Kaya nga lamang ay hindi ko magawang hindi maghinala sa kanya. Lalo pat sa kanila kami galing kagabi. At matapos yun ay lahat kami isinugod ng dambuhalang kalabaw. Ang mga bagay na yan ang tumatakbo sa aking isipan. Nang ilang sandali pa'y biglang nagsalita si Kadyo. Hindi ba, Islo? Kinamang Basyo kayo nang galing kagabi. Siya lang ang kinausap nyo. At pinaghihinalaan nyo na. Aswang. Pabulong pang banggit ni Kadyo. Sapagkat ayaw din niyang lakasan at baka may makarinig pa. Tumango lamang ako sa tanong na yun ni Kadyo. Ngayon naman, Islaw. Nakasalubong natin ang lalaki na yun. At kaanak yun ni Mang Basyo. Ngunit sa hindi natin malaman na dahilan, ay bigla-bigla na lamang ganun siyang makatingin sa atin. Banggit pa ni Kadyo. Tama ka nga, Kadyo. Parang ganun nga ang nangyayari. Tugon ko pa. Hindi kaya, Islaw. May kinalaman talaga dito si Mang Basyo. O kaya naman, ay isa sa mga kaanak niya, ang aswang. At kaagad kong tinakpan ang bibig ni Kadyo. Huwag ka nang maingay, Kadyo. Baka may makarinig sa atin. Malalagay tayo sa peligro. Pabulong ko pang sambit. Tara na nga. At dumiretso na tayo kay na Kapitan. At doon natin sabihin lahat ng ating mga haka-haka. Sambit ko pa. Kung kaya't pinaspasan na namin at sumakay na kami sa alaga kong kalabaw upang makarating agad kina Kapitan.
Makalipas pa ang ilan pang minuto, ay narating na namin ang harapan ng bahay nila Kapitan. Ang bahay ni Kapitan ay yari sa kawayan at makapal na atip na yari naman sa pinagpatong-patong na kugon at sawali at maging kawayan. At masasabi kong isa sa pinakamaayos na kubo sa aming lugar ay ang kay Kapitan. Pagkadating dun, ay kagaya ng aking inaasahan, ay marami na nga ang tao sa bahay nila Kapitan. Subalit bago pa man ako tuluyang makapasok sa bakuran ng bahay nila Kapitan, ay agad nang may nakapansin sa akin. "Uy, narito na pala si Islaw!" Sambit pa ni Mang Emo. "Tama, narito na nga." Pagsusog pa ng iba naming kabaryo na naroroon din sa pagpupulong na yun. At dahil dun, ay pansamantalang naantala ang kasalukuyang nagaganap na pagpupulong. At lahat ng naroroon ay napatingin sa aming gawi. Nang maya-maya pa, ay nagsalita na si Kapitan. "Tamang-tama ang iyong dating, Islaw. At kanina ka pa namin inaantay." Sambit pa ni Kapitan. Pagkapasok ko pa lamang sa bakuran, ay agad na akong inabutan ng mauupuan ng isa naming kabaryo. "O Islaw, maupo ka na muna at ako na lamang ang tatayo." Sambit pa ng isa naming kabaryo. Maya-maya pa, ay nagsalitang muli si Kapitan. "O Beno, at sisimulan na natin ang pagpupulong na ito. Hindi na natin patatagalin pa. At kaagad na nating tatalakayin ang dahilan ng pagpupulong na ito." Bungad pa ni Kapitan. Dahil dun, ang lahat ng naroroon ay nakikinig. Taimtim na pinapakinggan ang bawat salitang namumutawi sa bibig ni Kapitan. "Para sa inyong kaalaman, mga kabaryo namin, ay nakatanggap kami ng sunod-sunod na sumbong tungkol sa pagkawala ng mga kalabaw dito sa atin. At ayon din sa mga sumbong na yan, ay isa sa mga nakita nung nawawala yung mga kalabaw ay si Basyo." Dahil dun, ay biglang umugong ang bulong-bulungan sa paligid. "Si Basyo? Yan yung bagong lipat dyan ah. Kaya nga, si Mang Basyo ba? Si Mang Basyo yung dyan nakatira." Patuloy pang bulong-bulungan sa paligid. Nang magpatuloy pa sa pagsasalita, si Kapitan. "Hindi naman sa pinaghihinalaan namin si Basyo. Kaya lamang, iyon ay mula sa isang sumbong. Kung kaya't minabuti kong kausapin si Basyo ng harapan." Sambit pa ni Kapitan. "Talaga po ba, Kapitan? At talagang tinungo niyo at hinarap niyo si Mang Basyo?" Tanong pa nung isa naming kabaryo. "Hindi ba't usap-usapan eh? Ano yan si Mang Basyo?" Bulong pa nung isa. "Napakatapang niyo talaga, Kapitan! Talagang karapat dapat kayong maging kapitan ng ating baryo. Mabuhay si Kapitan!" Sigaw pa ni Mang Ambo. "Tama. Saka parang napakatapang talaga ni Kapitan."
karapat dapat talaga maging kapitan ng baryo. Mabuhay ka nga, kapitan! Banggit muli ni Mang Berting. Maya-maya pa, biglang napatingin naman si Mang Ambo kay Mang Berting. Ginaya mo na naman ako Sabay kamot niya ito sa ulo. Ngunit ang mga katagang yun ay sinang-ayunan naman ng iba pa naming mga kabaryo. Maya-maya pa ay nagsalitang muli si Kapitan at pilit pinapakalma ang aming mga kabaryo. Teka lang muna mga kabaryo. Huminahon muna tayong lahat. Banggit pa ni Kapitan. Ang totoo niya na kamuntikan na nga akong hindi makapagpigil nung nakaharap ko si Basyo. Sapagkat nanggagalaiti talaga ako sa galit. Galit na galit ako. Dala ng mga sumbong ng ating mga kabaryo. Buti na lamang ay napag-isip-isip ko na. Baka maaaring napaparatangan lamang si Basyo. At dahil doon ay nakapagtimpi ako. At mas minabuti kong pakinggan ang panig ni Basyo bago pa man ako makagawa ng bagay na hindi ka nais-nais at magbigay ng hatol. Sambit pa ni Kapitan. Napakatapang niyo talaga, Kapitan! Mabuhay ka, Kapitan! Sigaw muli ni Mang Ambo. Tama, Kapitan! Mabuhay ka, Kapitan! Napakatapang talaga ni Kapitan, ano? Di ba, Ambo? Banggit muli ni Mang Berting. At muli ay napatingin si Mang Ambo kay Mang Berting na parang sinasabing inuulit na naman ito ang kanyang sinabi. Ilang sandali pa'y kaagad namang itinaas ni Kapitan ang isa niyang kamay habang pinapakalma muli ang aming mga kabaryo. Habang ang isang kamay naman ni Kapitan ay nakahawak sa tungkod, dala marahil ng pananakit ng kanyang balakang. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Alam niyo mga kabaryo, nung makaharap ko si Basyo, ay dun ko napag-alaman na maging siya ay nawalan din pala ng kalabaw. At hindi lamang kalabaw, maging ang isa niya pang alagang baboy ay nawala. Kung kaya't nasabi ko nung mga sandaling iyon na hindi si Basyo ang kumuha ng mga nawawalang kalabaw. Sambit pa ni Kapitan. Dahil dun ay umugong muli ang bulong-bulungan sa paligid. Nako, kung ganun sino ba talagang nambibiktima sa ating mga alaga? Sambit pa ng mga kabaryo namin. Kaya nga, nakakatakot na. Kung ganun hindi natin alam kung sino ang salarin o kung sino nga ang aswang na yan na baka dahil lang din sa lugar natin. Sambit pa ng isa naming kabaryo. Patuloy lamang ang pag-ugong sa paligid dahil sa mga iba't ibang haka-haka at iba't ibang klaseng pagdududa. Ilang sandali pa'y nagsalitang muli si Kapitan. Bagamat nakausap na namin si Basyo, para lamang sa kaalaman ninyo mga kabaryo namin, nung pauwi na kami, ay bigla kaming sinugod ng dambuhalang kalabaw. At hindi kapani-paniwala ang laki nito. At talagang
kami ang pinupuntirya. Ang tingin ko nga ako talaga ang habol ng kalabaw na yun. At napag-alaman ko pa, maging si Islaw ay sinugod din ng dambuhalang kalabaw na yun. Pagpapatuloy pa ni Kapitan. Kung kaya ngayon, ay napakaraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Sambit pa ni Kapitan. Ngayon ay may pagdududa ako. Dahil kami lang naman ang kumausap kay Basyo nung gabi na yon. Subalit kami lamang din ang inatake ng dambuhalang kalabaw. Hindi ba't nakakapagduda yun? Tanong pa ni Kapitan. Tama kayo, Kapitan. Nakakapagduda nga yun. Kung ganun, Kapitan, puntahan niyong muli si Basyo at kumprontahin mo na siya. Sambit pa ng isa naming kabaryo. Tama, Kapitan. Kailangan ng turuan ng leksyon niyang si Basyo. Dagdag pa ng isa. Paano naman kung hindi si Basyo talaga yun? Ano bang katibayan na si Basyo nga ang may kagagawa ng mga pagsugod kin na Kapitan? Tanong naman ng isa pa naming kabaryo na si Mang Kokoy. Tama nga naman si Mang Kokoy. Kung hindi makapagpigil si Kapitan at masaktan ni Kapitan si Mang Basyo at kamukat-mukat natin mali nga ang paratang. Di kawawa naman si Mang Basyo at baka mabuntal pa ni Kapitan. Sambit pa ng isa naming kabaryo. At ilang sandali pa'y sumenya muli si Kapitan upang pakalmahin ng aming mga kabaryo. Ilang sandali pa ay may inilabas na kwintas si Kapitan na parang may nakalagay na puting pangil o parang bato sa dulo nun. At nung maipakita sa lahat, ay kaagad ding itinago ni Kapitan. Pagkakita namin nun ay namangha kaming lahat. May itinatago pala si Kapitan. Sambit pa ng isa naming kabaryo. Kaya nga, mayroong tangan si Kapitan. Kaya pala napakatapang at napakatalino. Dagdag pa ng isa naming kabaryo. Nang ilang sandali pa'y nagsalita na nga si Kapitan. Ayoko sanang ipakita ang aking taglay. Kaya nga lamang, ay baka may nagdududa pa sa aking kakayanan. Kung kaya't sinasabi ko na sa inyo na baka sa muli naming pagkikita ni Basyo ay hindi na ako makapagtimpi. At baka kung ano pa ang magawa ko. Kaya ang gagawin natin ngayon ay magtatalaga na lamang ako ng mga taong pagkakatiwalaan ko na siyang tutungo kina Basyo upang magmanman. At isa pa, nakapag-usap na kami ni Basyo. Ayoko namang isipin niya na pinagdududahan ko siya. At para hindi niya maisip na pinapamanmanan ko na ang mga kilos nila, dagdag pa ni Kapitan. Tama, Kapitan! Napakahusay mo talaga, Kapitan! Napakatapang mo! At napakatalino pa! Sigaw pa nila mga ambo. Kaya nga, napansin ko lang parang napakatapang talaga ni Kapitan. At parang talagang napakatalino pa. Hindi ba? Dagdag pa ni Mang Berting. Yun din ang sinabi ko.
Inulit mo lang eh. Biglang sagot ni Mang Ambo. Maya-maya pa'y nagpatuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Mga kabaryo, mamayang gabi ay magro-ronda tayo para masiguro natin ang kaligtasan ng ating baryo. Sambit pa ni Kapitan. Dahil dun ay sinang-ayunan ng mga kabaryo namin ang pasyang iyon ni Kapitan. Umani ito ng papuri at pagsuporta sa aming mga kabaryo. Ilang sandali pa'y nagsalita pa si Kapitan. At dahil roronda tayo mamaya, ngayon, sino ang gustong magkusang loob na magronda sa bahay nila Basyo? Tanong pa ni Kapitan. Pagkatanong ni Kapitan na yun, ay ni isa ay walang nagtaas ng kamay. Huwag na kayong mahiya at itaas nyo na lamang ang inyong kamay kung sino ang gustong magkusang loob na rumonda sa bahay nila Basyo. Muling tanong ni Kapitan. Subalit wala pa rin talagang nagtataas ng kamay ni isa sa mga kabaryo namin. Dahil dun, ay nakaramdam ako ng parang pagkapahiya. Kami sana ni Kadyo ay magtataas na ng kamay sapagkat nakakahiya na wala talagang nagtataas ng kamay mula sa aming mga kabaryo. Nang papataas ng aking kamay, biglang nagsalita si Kapitan. Ikaw, Islaw, huwag ka nang magtaas ng kamay. Alam kong nais mong rumonda kina Basyo. Ngunit, may mahalaga akong ipapagawa sa iyo. Samahan mo na lang muna ako habang rumuronda mamaya. At doon tayo sa may ibang gawi. Alam mo na, baka hindi talaga ako makapagpigil at kailangan ko nang makakaawat sa akin ng malakas. Sambit pa ni Kapitan. Kung kaya't wala na kaming nagawa pa. Dahil doon ay nagtalaga na lamang si Kapitan ng ibang tao na roronda sa gawin nila Mang Basyo. At iyon ay si Ramon at si Rogelio. Mga kababare din namin na mas matanda sa akin. Sila ang natalaga sa ganung tungkulin. Makalipas ang kalahating oras, ay nagsimula na kaming rumonda. Nakatalaga na ang bawat kalalakihan na roronda sa iba't ibang bahagi ng aming baryo. Si Kapitan ay sumama din sa pagronda. Bagamat medyo paika-ika pa ito ng paglakad, ay sinigurado ni Kapitan na makakasama siya sa pagronda. Iyon nga lamang, ay napapaligiran si Kapitan ni Mang Ambo, Mang Berting, at Mang Unyo. At kasama na rin ako dahil ayaw akong malayo ni Kapitan sa tabi niya. At kasama ko din ang alaga kong kalabaw. At kasama din pati si Kadyo. Habang rumuronda, ay may mga bitbit na kaming mga sulo. Ako naman ay hindi gaanong nakakaramdam ng kaba nung gabi niyon, sapagkat marami kaming magkakasama. At ang iba ay nakakalat pa. Ngunit sa pagronda naming ito, ang isa sa pinaka-inaabangan namin ay ang lugar ni Mang Basyo.
dahil isa si Mang Basyo sa pinaghihinalaan namin. Hanggang sa lumipas na ang 1 oras kakaronda namin sa baryo. Wala pa kaming naririnig na kahit anong kaganapan. Wala ding kakaibang nakita. At higit sa lahat, ay wala pa ding namamataan na dambuhalang kalabaw. Habang rumoronda, ay naisipan ni Kapitan na dumaan sa gawin nila Mang Basyo upang makibalita kina Ramon at Rogelio na nagmamanman sa lugar. At dahil doon ay nakausap namin si Ramon. Kapitan, wala naman ho kaming makitang kakaiba kay Mang Basyo. Wala namang naganap na kakaiba. At maging yung sinasabi niyong pamangkin niya, ay wala rin namang pinagkaiba. Kagaya kanina, parang ganun lang din. Banggit pa ni Ramon. Tama po, Sir Mon. At yung pamangkin niya kaya pala ganun makatingin. Yun may pagkabanlag. Kung kaya't ganun siya makatingin. Ngunit bukod dun, ay wala naman akong nakikitang kakaiba. Dagdag pa ni Rogelio. Mainam at magaling. Maraming salamat sa iyo, Ramon at Rogelio. Mabuti na lamang at kayo ang itinalaga kong magbanman kay Basyo. Magaling. Sapagkat baka kung ako'y hindi makapagtimpi, mahirap na. Kung kaya't tama lamang ang iyong ginawa, sambit pa ni Kapitan. Napakatalino talaga ni Kapitan. Buti na lamang. At meron tayong kapitan na ganyan, na mahusay sa pagpasya. Sambit pa ni Ambo. At dahil doon ay nagpatuloy pa kami sa aming pagroronda. Nang maya-maya pa, ay magsasalita pang muli sana si Mang Berting nang biglang sungal-ngalin ito ni Mang Ambo at tinakpan ng bibig. Dahil doon ay nagpatuloy pa kami sa aming pagroronda. Hanggang sa napadaan kami sa may malapit sa may palayan, kung saan madalas itinatali ang ilan sa mga alagang kalabaw sa aming lugar. Nang bigla na lamang, nagsisigaw ang isa naming kasamahan na nagroronda. Ayon! 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 Sabay takbuhan ng mga ito. Ngunit ang iba ay patras ang takbo. Ang iba naman ay paabante. At ang iba ay tumatakbo ng paikot na hindi malaman kung saan pupunta. At dun namin namataan ang isang dambuhalang kalabaw na tumatalis ng takbo. Kung kaya't biglang sumigaw si Kapitan, "Habulin niyo! Habulin niyo!" Subalit habang sumisigaw si Kapitan, ay parang palayo naman ang boses nito. Na parang siya mismo ay papalayo din. Na parang umaatras. Kung kaya't dahil doon ay napadasal na ako ng dasal na itinuro sa akin. At sa kabila ng tensyon na aking naramdaman ng mga sandaling, ay tila ibinubulong na lamang sa akin ang mga katagang yan. Sila Mang Ambo naman ay biglang tumakbo paabante patungo sa tinakbuhan ng dambuhalang kalabaw. Pagkatapos kong magdasal,
ay naghahanda na akong tumakbo at pasunod na kina Mang Ambo. At ganun din si Kadyo. Nang bigla na lamang nagsipag-atrasan si Mang Ambo. Ang laki! Napakalaki! Takbuhan palayo si Mang Ambo. Ngunit maya-maya pa ay tila naiwanan na si Kapitan sa aming likuran at halos hindi na rin ito makatakbo dala marahil ng sakit ng balakang nito. At dahil doon ay napausal na lamang ako at napabulong sa aking kalabaw. Bandayan mo kami, nila Kapitan. Bulong ko. At sa isang iglap ay biglang humarang sa aming harapan ng alaga kong kalabaw na tila ay binabantayan kami at nagmamanman sa paligid. Nang ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malalakas na pagkaluskos mula sa mga kakahuyan. Dahil doon ay nagsipagtakbuhan ng iba pa naming mga kabaryo. Nakasama naming rumurunda. Patungo ang mga ito. At sinundan ang pagkaluskos na yun. At halos lahat na ng mga kasamahan namin ay nagsipagtakbuhan patungo sa gawin na yun. Nang ilang saglit pa ay biglang nag-alboroto ang alaga akong kalabaw. Galit na galit ito at biglang humarap sa may bandang tagiliran namin, sa may gawing kanan. Kaagad itong pinuntahan ni Kadyo dahil tila may nakita si Kadyo na parang imahe. Ngunit may kadiliman lamang talaga sa lugar na yun. At tanggang tutusukin ng daladala niyang kawayan. At biglang bumulaga ang isang napakalaking nilalang na sa tansya ko ay hanggang dibdib lamang kami. Noong unay itim na figura lamang ito. Ngunit nung parang tumindig na ito, ay biglang ang laki nito. At kasunod nun ay biglang napatigil si Kadyo. At biglang sinakal. Binitbit pata si Kadyo. At sakainit siya ng napakalayo. Dahil doon ay natigilan na rin ako. Pagkarap ko ay nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Tayo-tayo ang buhok nito na parang hindi naligo ng ilang buwan. Nakapangingilabot ang haba ng pangil nito at nagtataglay ng mga mata na nanlilisik. Si Kapitan naman, sa kabila ng sakit sa balakang, ay napakaripas ng takbo at sinabayan pa yun ng napakalakas na sigaw hanggang sa naiwan na lamang ako at ang aking kalabaw. At nasa aming harapan ang nakakikilabot na aswang. Bigla na lamang akong nakaramdam ng panginginig
at biglang nangatog ang aking tuhod at tila kumikilos ang aking katawan ng kusa sa hindi ko malamang dahilan. Malamang ay dahil sa matinding pagkagulat. Sa totoo lamang, ay ito ang unang pagkakataon kong makaharap ang ganitong klaseng nilalang. At kakaibang takot ang sumaklob sa aking pagkatao. At kasabay din nito, ang pag-alingasaw ng napakabahong amoy na parang may nabubulok na karne na hindi ko mawari. Napakabaho. Hindi ko din malaman ang aking gagawin. Pagkatingin ko sa mga kasamahan ko, ay wala na ang mga ito. Napatingin ako sa paligid at nagbabaka sakaling makita ko sina Mang Ambo o kaya naman ay sina Mang Berting o di kaya ay sina Mang Unyo. Subalit ni isa ay wala akong makita. Si Kadyo naman ay hindi pa nakakabalik. Simula nung maibalibag siya nang nilalang na to. At hindi ko din alam kung ano na ang kinasapitan niya. At dahil dun, ay naisip ko si Kapitan. Tama, si Kapitan. Sapagkat kanina lamang ay nagpakita pa si Kapitan ng kanyang agimat. Nakakwintas pa ito sa kanya. Tama, maaari akong makahingi ng tulong kay Kapitan. Subalit saan mang sulok ako tumingin mula sa kinatatayuan ko, ay hindi ko na rin matanaw pa si Kapitan. Mukhang biglang naglaho si Kapitan at mukhang biglang gumaling ang balakang at nakatakbo na ng mabilis. Nang maya-maya pa, ay nakabantay lamang ang alaga kong kalabaw at nakatingin lamang sa may aswang. At nang sa isang iglap, biglang gumalaw ang aswang, ay agad na sumugod ang alaga kong kalabaw at sinuwag ang aswang. Isang napakalakas na paggalabog ang aking narinig. At sinuwag ng ubod ng lakas ng alaga kong kalabaw yung aswang. At tinamaan ito sa kanyang katawan. Ngunit ilang sandali pa, ay medyo napigilan ang pagsugod ng alaga kong kalabaw. At tila napaglalabanan na ng aswang ang pagsuwag na yun. Bagamat napaatras ang nilalang na yun ng mga ilang metro, subalit hindi man lamang ito natumba. At tila nagpapakita pa ng kakaibang lakas ang aswang at nakakayanan nitong pigilan ng pagsuwag ng kalabaw. Kung kaya't dala na rin ng nerbiyos, takot at kagustuhang magapi ang aswang, ay bumulong akong muli. Suwagin mo pa. Kung kaya't nagpatuloy sa pagsugod ang alaga kong kalabaw, sinuwag pa nitong lalo yung aswang.
at lalo pang ibinaon ng sungay nito sa katawan ng aswang. Ngunit tila nahahawakan na ng aswang ang sungay na yun ng aking alagang kalabaw. At nang ilang sandali pa, ay biglang nakarinig muli ako ng pagkalos ko sa paligid. Na parang kagaya sa kanina lamang. At kasunod nun, ay muli kong naamoy ang napakasangsang na amoy na parang naamoy ko kinamang basyo. Nakasusulasok na amoy na para kang maduduwal dahil parang nabubulok na lamang ito. Ilang saglit pa'y biglang may kumilos na napakabilis. Halos hindi ko makita yon. Subalit kitang-kita ko na nagsipaggalawan ang mga puno at sanga sa mga kakahuyan. At isang napakabilis na bagay ang tila nagmula doon. At sa isang iglap, ay nagkaroon pa ng isa pang nilalang na halos kagaya din ng itsura ng aswang kanina. Ngayon ay parehas na silang pumipigil sa alaga akong kalabaw. Dalawang aswang na ang nakikipagpambuno sa alaga akong kalabaw. At unti-unti napipigilan na ng dalawang aswang ang pagwawala ng alaga akong kalabaw. At hindi na nito magawang makasugod pa o makaabante man lamang. Patuloy na nagwawala ang alaga akong kalabaw. Ngunit hindi na nito mausog pa ang niisa sa dalawang aswang na halos nakakubabaw na sa aking kalabaw. Dahil doon ay naisip ko na pagkakataon ko ng tumakas. Pagkakataon ko ng tumakbo. Eto na ang inaantay ko. Ngunit nung papatakbo na ako, ay hindi makayanan ng aking konsensya. Napabayaan na lamang ang alaga akong kalabaw sa ganong sitwasyon. At sigurado ako na pagpepiestahan na ito ng mga aswang. Dahil doon ay napatakbo muli ako pabalik, patungo sa alaga akong kalabaw. Nang bigla na naman akong mapatigil. At bigla akong naisip kung ano ang aking gagawin. Na kung tutuusin, ay wala naman talaga akong pambihirang lakas upang makipagpambuno sa dalawang aswang. Nang walang ano-ano, ay may kumaluskos muli sa mga kakahuyan. Napakabilis din ang kilos nito. Bigla itong kumilos mula sa kadiliman ng kakahuyan. At sa isang iglap ay naroroon na ito sa alaga akong kalabaw. At 3 na silang nilalang na naroroon. Pinagtutulungan nila ang alaga akong kalabaw. Kinukubabawan na ng 3 aswang. At dala ng pagkataranta ko at pagiging desperado, ay dumampot ako ng tipak-tipak na boto at ibinato ko sa mga nilalang na yun, habang pinagtutulungan nila ang alaga akong kalabaw. Subalit hindi alintana ng mga ito ang mga naglalaki ang bato, at hindi man lamang ito pinansin. Dahil doon
ay naisip kong muli na magdasal. Yung dasal na ibinigay sa akin ng matanda. Muli ay inusal ko yun. At habang binabanggit ko yun ay tila para lamang akong tumutula. Parang nakatatak na ito sa aking isipan. At parang ibinubulong na lamang sa aking diwa. Nang matapos ko ang dasal, ay napasigaw na ako. Tulong! Nang maya-maya pa ay biglang umangil ng napakalakas ang alaga akong kalabaw. At tila nasasaktan na ito ng husto sa ginagawa sa kanya ng mga aswang. Bigla itong nag-alboruto at tinangkang tumakbo patungo sa akin. Kitang-kita ko ang hirap na dinadanas ng alaga akong kalabaw. At nagpupumilit itong tumakbo. At pakiwari ko ay tila humihingi ng tulong sa akin. At kasunod nun, ay bigla akong nakakita ng isang bagay. Kulay puti na parang kumintab. At tumalsik ito mula sa bibig ng aking kalabaw. Maliit lamang ang bagay na ito. Ngunit kitang-kita ko ang pagkaputi nito. Nang bigla na lamang nagpulasan yung mga aswang na nakakubabaw sa aking kalabaw. At pilit na hinabol ang maliit na bagay na yun. Ako naman ay parang biglang may tumulak sa akin. Bigla na lamang din akong napatalon na parang may bumubulong sa akin. Nakuhain ko ang bagay na yun. Ilang saglit pa ay nagkagulo na ng husto. At nagsipag-alpasan yung mga aswang na parang yung bagay na yun ang hinahabol nila. Nang bigla na lamang akong napasalampak sa lupa. At ang kasunod nun ay parang naglabo-labo na. Sunod-sunod na pag-angil ng animoy mga mababangis na hayop ang naririnig ko. At sa isang iglap, ay nakaramdam ako ng parang hampas sa aking ulo. At mahilo-hilo ako dahil doon. Pakiramdam ko ay matatanggal ang aking ulo sa tindi ng pagkakahampas na yun. At kasunod pa nun, ay sunod-sunod na hapdi ang aking naramdaman sa aking likuran. Mula sa aking binti at maging sa aking mga braso na parang may humihiwa sa aking mga balat at sa iba't ibang bahagi pa ng aking katawan. At kasunod pa nun, ay nakaramdam na ako ng parang may umaagos na mainit na bagay mula sa aking noo. Nang ilang sandali pa, nakaramdam ako ng bagay sa aking kamay. Pagkakuyom ko sa aking kamao, ay naramdaman ko ang kakaibang init mula sa bagay na yun. At parang may dumaloy na mainit na tubig sa aking kamay. Subalit sa kabila ng matinding init na yun, ay nakayanan kong tiisin yung pasok. At hindi ako nakakaramdam ng matinding hapdi. Ngunit tuloy-tuloy pa din ang nararamdaman kong humahampas sa akin. Sa aking uluhan. Sa aking katawan.
at maging sa balikat. At ang sunod-sunod na kalmot ang nararamdaman ko ay nagpapatuloy pa rin. Kaliwat kanan at mula sa itaas at maging sa ibaba. Subalit habang tumatagal ay tila pahina na ng pahina ang nararamdaman kong mga hampas at mga kalmot at maging mga kagat. Parang pahina na ng pahina ito. At unti-unti kong nararamdaman na parang kumakapal ang aking balat, na kung kanina ay madali akong masaktan, ngayon ay tila napakakunat na ng aking balat. At dahan-dahan ay unti-unti ding nawawala ang takot na nararamdaman ko. Nawawala ang kaba na nararamdaman ko. At tila nanunumbalik ang lakas ko. Ngunit mas higit pa ito sa aking inaakala. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na yung bagay na nasa loob ng aking nakakuyom na kamao. At parang isa itong buto o isang ngipin. At dun ko pa lamang napagtanto na ako ang nakakuha ng bagay na yon, na nagmula sa loob ng bibig ng aking alagang kalabaw. Nung mga sandaling yun ay wala na akong nararamdamang takot pa. At ang takot na nararamdaman ko kanina ay napalitan na ng pananabik upang subukin ko ang aking lakas. Nang bigla akong nakaramdam na parang may bumangga sa akin mula sa likuran. Napakabilis nito. At natagpuan ko na lamang ang aking sarili na may sumasakal sa akin at may nakakagat pa sa aking bandang balikat. Subalit ang kagat na yun ay hindi ko na gaanong maramdaman pa, na parang hindi makabaon sa aking balat. Ilang saglit pa'y hinawakan ko ang uluhan ng aswang na yun. At sa isang bigos ko, nahablot ko na agad ito. At saka ko ibinalibag sa kakahuyan. Medyo nagulat ako, sapagkat isang hagis ko lamang ay nagmistula itong laruan na tumilapon. Kasunod nun ay may sumugod ulit sa akin. Isa sa bandang likuran. At pilit din nitong kinakagat ang aking likuran. At kasunod pa nun ay may isa pang sumugod. Ngunit ang pinupuntirya nito ay ang aking kanang kamay, na kung saan naroroon ang bagay na nagmula sa aking alagang kalabaw. Ngunit habang pilit na hinihila ng isa ang kanan kong kamay, ay iyon din mismo ang ginamit kong pangbigwas sa aswang. At sa isang iglap ay nakabitaw sa pagkakakapit ang aswang na yun. Sabay bigwas kong muli, dahilan upang mapatalsik ito sa mga kakahuyan. Sinunod ko naman ay yung nakakubabaw sa aking likuran. Hinablot ko lamang ito sa pamamagitan ng aking kalawang kamay. At saka ko ibinalibag. Bumalandra ito sa puno ng saging. At kaagad nagtatatakbo sa dilim. Nagpulasan yung mga aswang na sumugod na yun kanina.
Kanya-kanyang takbo ang mga yun. Papalayo. Hanggang sa maglaho na lamang sa dilim. Nang bigla akong nakarinig ng sumigaw mula sa di kalayuan. Islaw! Islaw! Napakahusay mo! Napakalakas mo! Dahil doon ay kaagad akong napalingon sa aking likuran. Pagkalingon ko, ay si Kapitan yung nagsasalita. Islaw! Tunay ngang nagtataglay ka ng lakas ng 10 kalabaw. Kahit aswang, ay hindi uubas sa iyong lakas. Sigaw pa ni Kapitan, na hindi na mapigilan ng kanyang pagkamangha at gulat nito, at halos hindi na magkandamayaw. Ay, Kapitan, kayo po pala. Hindi po ba kayo nasaktan? Tanong ko. Hindi, Islaw. Ayos lamang ako. Maayos lamang ako. Tugon naman ni Kapitan. Mabuti naman po kung ganun, Kapitan. Ang totoo po, hinahanap ko po kayo kanina pa. At hindi ko na po kayo mahagilap. Sambit ko. Ang totoo niyan, Islaw, ay hinanap ko din ang iba nating mga kababaryo. Dahil baka silang inatake ng aswang. Ngunit nung makita akong ayos naman sila, ay agad-agad akong bumalik. Bumalik ako dito upang tingnan kung ayos ka lang din. At iniisip ko nga na, baka kinakailangan mo ng aking tulong. Sambit pa ni Kapitan. Ganun po ba? Maraming salamat po, Kapitan. At bumalik po kayo. Tugon ko. Walang anuman yon, Islaw. Walang anuman. Basta kung saan tayo makakatulong. Alam mo naman, wala tayong kinakatakutan na kahit na ano. Tugon muli ni Kapitan. Nang nagsipaglayasan na ang mga aswang, ay agad kong pinuntahan ang alaga kong kalabaw. At mukhang nanghihina ito. Marahil ay epekto ito ng ginawa ng 3 aswang at pinagtulong-tulungan ito. Sinuri ko rin maigi ang mga sugat nito. Wala naman akong makitang matinding pinsala. Subalit kitang-kita ang panghihina nito. Kung kaya't hinayaan ko na lamang munang magpahinga ang alaga kong kalabaw. Nang maya-maya pa, ay nakarinig ako ng pagsigaw. Dahil doon ay napatakbo na naman kami ni Kapitan sa aming likuran. At saka nakiramdam muli. Nang maya-maya pa'y may nagsisigaw muli. Tulong! Tulong! Pagkadinig ko ng boses, ay agad akong naalerto. Ngunit maaaring nagkamali lamang ako ng dinig. Nang maya-maya pa, ay may narinig akong muli. Tulong! Tulong! Saklolo! Sambit pa ng boses. Dahil doon ay biglang nagulantang si Kapitan. Islaw! Islaw!
Naririnig mo ba yan? Tanong ka agad ni Kapitan. Opo, Kapitan. Naririnig ko po. Kaya lamang ay, hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Sambit ko pa. At maya-maya pa'y nagsalita itong muli. Saklolo! Tulungan niyo ako! Sambit pa ng boses. Sa pagkakataong iyon, ay parang nakikilala ko na ang boses. Kaya nga lamang, ay hindi ako nakasisiguro kung sa kanya nga talaga galing yun. Nang biglang magsalita muli si Kapitan. Islaw! Naririto! Naririto! Sa may bandang taniman. Tingnan natin! Halika! Utos pa ni Kapitan. At nanguna na si Kapitan sa paghakbang. Nang bigla itong mapatigil sa paghakbang. At saka napatingin sa akin. At saka nagsalita. Islaw! Ikaw nga ang mauna. Ikaw nga ang mauna. Ngunit, huwag kang matakot. At nasa likuran mo lamang ako. Huwag kang kakabahan. Basta't mauna ka lamang. Sambit pa ni Kapitan. At dahil doon ni dali-dali akong nanguna. Habang sinusundan ko kung saan nagmumula ang boses na yun. At habang tumatagal, ay nakikilala ko na nga ang boses. At nasisiguro ko, kay Kadyo yun galing. Siya ang humihingi ng tulong. Patuloy lamang ako sa pagsunod kung saan nagmumula ang boses. At ilang sandali pa ay nakita na namin si Kadyo. Nakasalampak ito sa pilapil. Punong-puno ng putik. Marahil ay nung ibinalibag si Kadyo ng aswang, dito siya bumalanda. Ngunit hindi kalayuan kay Kadyo, ay nakakita ako ng isa pang figura. Malaki ito. Hindi pangkaraniwan ng taas. At nagtataglay ng mga mapupulang mata na nanlilisik. At tila nakatayo lamang ito sa harapan ni Kadyo. Nang biglang nagsisigaw muli si Kapitan. Islaw! Yung aswang! Sasagpangin yung kabaryo natin! Ngunit nang nahagip ng aking paningin si Kapitan, ay tila patakbo na ito palayo. Kungket agad na akong napatakbo papunta kay Kadyo. Napatalon ako at sa isang iglap ay agad kong dinumog yung aswang na nakatayo sa paanan ni Kadyo. Binalya ko agad ito at saka kinapitan ko upang hindi na makaalpas. At sa lakas ng aking taglay ay hindi na nga ito nakawala pa. Agad ko itong hinawakan sa leg at akmang susuntukin. Nang biglang nagsisigaw naman si Kadyo. Islaw! Islaw! Huwag, Islaw! Nagkakamali ka. Aktong susuntukin ko na yung aswang nang bigla akong matigilan sa mga sinabi ni Kadyo. Nagkakamali ka, Islaw. Ang nilalang na yan, siya ang tumulong sa akin. Banggit pa ni Kadyo. Ano ka mo? Ano ka mo, Kadyo? Tanong ko.
Oo, Islaw. Nung ibinalibag ako nung isang aswang kanina, yung aswang na yan na nasa harapan mo, ang siyang tumulong sa akin upang hindi ako bumagsak ng napakasama. Tinulungan ako ng aswang na yan. Hindi niya ako sinusugod. Paglilinaw pa ni Kadyo. Dahil doon napatingin ako sa nilalang na binalya ko. At sa lakas ng aking tinaglay, ay nawalan na ito ng malay. At maya-maya pa, sa hindi ko maipaliwanag na kaganapan, ang nilalang na nawalan ng malay ay unti-unti nang nagbabalik sa kanyang katawang tao. At doon ako biglang nagulat nung tuluyan ng naging tao ito. Nakikilala ko ang tao na ito. Siya, si Mang Simo, ang kapatid ni Mang Basyo. Gulat na gulat ako. Dahil hindi nga si Mang Basyo o ang pamangkin niya ang aswang. Subalit yung kapatid naman ni Mang Basyo pala. Nang maya-maya pa biglang may nagsalita sa likuran. Sinasabi ko na nga ba? Si Simo pala ito. Kapatid ni Basyo. Paggalingon ko, ay nasa likuran ko na pala si Kapitan. Nako! Si Kadyo pala ito, kamunti ka na. Buti na lamang at dumating kami, Kadyo. Kung hindi ay baka kung ano nang nangyari sa'yo. Sambit pa ni Kapitan pagkakita naman kay Kadyo. Opo, Kapitan. Opo. At huwag niya rin pong sasaktan yung aswang, sapagkat mali po kayo nang inaakala. Siya ang lumigtas sa akin. Kung hindi ako sinalo niyang kanina, ay malamang nagkandalasog-lasog na yung katawan ko. Sambit pa ni Kadyo. Nananatiling walang malay si Mang Simo matapos itong magpalit anyo. At dahil dun, ay nagsabi na ako kay Kapitan. Kapitan, kung ganun po pala ano na ang gagawin natin dito sa aswang nito? Tanong ko. Maya-maya pa biglang kinuha ni Kapitan ang itak mula sa kanyang tagiliran. At tila iniumang na nito ni Kapitan. Kasunod nun, ay nagsalita na si Kapitan. Hayaan mo na muna, Islaw. Hayaan mo na. Pakawalan mo na lamang si Simo. Biglang sambit ni Kapitan. Dahil doon ay nagulat ako. Kung kaya't napatanong ako. Kapitan, sigurado po ba kayo sa inyong sinasabi? Tanong ko. Nang maya-maya pa'y sumagot naman si Kapitan. Nauunawaan ko ang iyong ipinagtataka, Islaw. Subalit ang totoo ay tao rin niyang si Simo. Isa nating kababaryo. At higit sa lahat, ay hindi siya masamang tao. Katunayan ay mabuting tao yan si Simo. Subalit ikinagulat ko na meron pala siyang inililihim. At ngayon ko lamang din ito nalaman. Ngunit kung paparatangan na lamang natin siya
ng basta-basta at kikitla ng buhay dahil lamang sa kanyang itinatagong lihim. Sa tingin ko, iyon ang kasalanan. Sambit pa ni Kapitan. Ako naman ay nakikinig lamang sa sinasabi ni Kapitan. Nabagamat panitakbo si Kapitan kanina. Ngunit sa sitwasyong ito, ay sumasang-ayon ako sa kanya. At nagpatuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Kung tutuusin, ay wala naman talagang pinatay na tao dito sa ating baryo. At karamihan lamang ng kanilang binibiktima ay mga hayop sa ating baryo. Kaya nga lamang ay malaking abala sa atin kung ang alaga nila ang kakainin ng mga aswang. At malaking kawalan yun sa kabuhayan ng ating mga kababaryo. At isa pa, pinapatunayan din ni Kadyo na hindi siya ang pinupuntiryan ng aswang at hindi tayo. Bagkus ay tinulungan pa ang iyong kaibigan, Islaw. Sambit pa ni Kapitan. Ngunit bukod doon, kinakailangang ipangako ni Simo na hindi na mauulit ito. Sapagkat kapag maulit ito, ay baka hindi na talaga ako makapagtimpi. At iba ako magalit, Islaw. Alam mo yan. At dun pa lamang ako, baka makapatay ng aswang. Sambit pa ni Kapitan. Tama po kayo, Kapitan. Napakatalino po ninyo. Sambit ko. At hindi ko na namalayan na naibulalas ko ang mga katagang yun na madalas binabanggit nila mga ambo. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Ngunit kinakailangan nating ilihim ito at mananatili lamang ito sa ating tatlo. Islaw, Kadyo, naririnig niyo ba ako? Sapagkat kapag nalaman ito ng ating mga kabaryo, tiyak, hindi papayag ang ating mga kababaryo. Hindi sila papayag na ang angkan nila Simo, kahit na walang kinalaman, ay maaaring malagay sa peligro. Sambit pa ni Kapitan. At dahil dun, ay sumang-ayon kami ni Kadyo. At sinang-ayunan din naman namin ang naging kapasya ni Kapitan. Ilang sandali pa'y nagkamalay na si Mang Simo. Gulat na gulat ito, sapagkat nalaman namin ang kanyang lihim. Patawarin niyo po ako, Kapitan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po ito ginusto. Sambit pa ni Mang Simo. Umiiyak ito na nakikiusap sa amin. At halos maglumuhod na sa aking harapan. Tumingin muna sa amin si Kapitan. At ilang sandali pa'y nagsalita na. Nauunawaan ko ang sinabi mo, Simo. Kaya nga lamang, ay hindi ko naman maaaring pabayaan na lamang ang ating mga kababaryo. Papatawarin ka namin. Subalit, ipapangako mong hindi na mauulit ang kaganapang ito. Sambit pa ni Kapitan. Opo, Kapitan.
Pinapangako ko po. Patawarin niyo po ako. Sambit pa ni Mang Simo. At kagaya nga ng sinabi ni Kapitan, ay pinatawad niya si Mang Simo na labis namang ipinagpasalamat ng huli. At saka tumalalis na ito ng takbo. At nung kaming tatlo na lamang ang naroroon, ay halos hindi pa rin makatayo si Kadyo. Mukhang sobrang sakit ng kanyang balakang. Kung kaya't pagkalapit ko, ay agad ko itong tinanong. Kamusta ka na, Kadyo? Ano nangyari sa'yo? Bungad ko. Nakita mo nang ibinalibag ako ng aswang eh. Tatanungin mo pa kung ano nangyari sa akin. Aray! Aray! Ang sakit ng balakang ko, Islaw. Ang sakit ng petan ko. Para akong nilabatiba ni Kapitan. Buti na lamang at tinulungan ako ng isa pang aswang. Sambit pa ni Kadyo. Kaya mo bang tumayo? Tanong ko pa. Susubukan ko. Tugon naman ni Kadyo. Kung kaya't inalalayan ko ito. Noong una ay panaysigaw pa ni Kadyo na nasasaktan. Ngunit kalaunan ay unti-unti na rin itong nakatayo. Mukhang masama ang pagkakabagsak sa puwetan ni Kadyo. Ngunit nakakatayo naman na ito. At mukhang nabugbog lamang kung kaya't masakit. Habang inaalalayan namin si Kadyo, ay nananatili pa din sa aking kamay ang bagay na yun na nakuha ko sa alaga kong kalabaw. At nananatili pa rin ang init nito. At maya-maya pa, ay isa-isa nang nagsipaglabasan sina Mang Ambo. Kapitan! Naririto na pala kayo. Kanina pa namin kayo hinahanap eh. Sambit pa ni Mang Ambo. At naririyan na rin sina Mang Berting at Mang Unyo. At ganun din ang iba pang mga kalalakihan na sumama sa pagronda nung gabi na yun. Nasa na ba yung mga aswang na yan? Pasalamat na lamang sila. At hindi na naabutan ng aking itak. Sambit pa ni Kapitan. Sabay taas ng kamay nito habang hawak-hawak ang kanyang itak. Nang maya-maya pa'y biglang may nagtanong kay Kapitan. Kapitan, asan po ba kayong nagpunta kanina? At parang bigla kayong nawala nung hinabol naman yung dambuhalang kalabaw. Tanong ng isa naming kabaryo. Ang totoo niya na eh. May sinaklolohan ako doon. Doon sa may gawing sagingan. Sapagkat parang may humihingi ng tulong doon. Ngunit pagkadating ko doon, ay wala naman pala. At parang sinadyang linlangin ako ng mga kalaban. Kung kaya't bumalik ako dito upang tulungan ko kayo. Sambit pa ni Kapitan. Napakatapang niyo talaga, Kapitan. Sinasabi ko na eh. Meron kayong naisakluluhan doon. Banggit pa ni Mang Ambo. Kaya nga, napakatapang talaga ni Kapitan. At magpapatuloy pa sana sa pagsasalita si Mang Berting nang biglang takpan ni Mang Ambo ang bibig ni Mang Berting. Huwag mo na ituloy, Berting. Alam kong uulitin mo lang ang sasabihin ko eh. Maya-maya pa ay nagpatuloy pa sa pagsasalita si Kapitan. Pagkabalik ko dito, kanina, talagang handa na akong sagupain ng dambuhalang kalabaw na yun. Yung namataan nyo kanina.
Kaya lamang, pagkadating ko kanina, ay nakikipaglaban na si Islaw. Sinagupa ni Islaw ang isang pulutong ng mga aswang. Siya lamang mag-isa. Kitang-kita ko kung paano bumalandra yung aswang dyan sa mga sagingan. Pagbibida pa ni Kapitan. Ang mga mata naman nila Mang Ambo ay tila namulagat. Gulat na gulat sa isiniwalat na yun ni Kapitan at halos hindi makapaniwala. Ngunit kagaya din ng sinabi ni Kapitan, ang patungkol kay Bang Simo ay nanatiling lihim. At kaming tatlo lamang nila Kadyo ang nakakaalam niya. Matapos yun, at nang masiguro naming mula na yung mga aswang at nagsipagpulasan na, ay nagsipag-uwian na rin kami. At ang ipin ng kalabaw na yun ay nananatili pa rin sa akin. Bilib na bilib ako sa taglay ko na yun, sapagkat nagkaroon ako ng pambihirang lakas at kakaibang kunat ng balat. Ngayon ay masasabi kong totoo na nagtataglay ako ng lakas ng 10 kalabaw at kung ano-ano pang naiisip ko na kung kaya ko na bang sumuntok at bumutas ng isang batingaw. Habang iniisip ko yun, ay nililibang kong aking kaisipan sa ganung mga bagay. Subalit ang alaga ko namang kalabaw ay nananatili pa rin nanghihina at matamlay dahil marahil sa nangyari dito kanina. Ngunit habang tumatagal, ay lalo pa itong humihina at tila lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Sinubukan kong painumin ng mga halamang gamot ang alaga kong kalabaw. Ngunit hindi man lamang nagbago ang kalagayan nito. At nagpatuloy lamang ang panghihina. Sa isip-isip ko, ay baka may kinalaman dito yung bagay na nakuha ko mula sa kanyang bibig. Nung nakuha ko yung bagay niyon, ay nagkaroon ako ng pambihirang lakas at hindi pang karaniwang kunat ng balat. Maaaring noong humingi ako ng tulong, ay iyon ang itinugon ng aking alagang kalabaw. Hanggang sa hindi ko na namalayan at bigla kong nakita ang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng dasal. Magandang gabi po, Manong. Bungad ko. Nakangiti lamang ang matanda sa akin. Subalit wala itong sinasabi na kahit na ano. Nang maya-maya pa, ay nagsalita ng matandang lalaki. Naibigan mo ba, Islaw, ang iyong taglay na kapangyarihan? Sambit pa nung matanda. Opo. Opo. Maraming salamat po. Sagot ko. Mabuti naman, Islaw. Kaya nga lamang, ang tinataglay mong lakas ng pangangatawan ay mula yan sa iyong kalabaw. Kung gusto mong manatili sa iyan, ay itago mo lamang ang nakuha mong ipin ng kalabaw niyan. At mananatili din ang lakas na hindi pangkaraniwan. Sambit pa ng matandang lalaki. O ganun po ba?
Maraming salamat po. Muli kong tugon. Kaya lamang po, patuloy pa sa paghina ang aking alagang kalabaw. Ano po kayang maiging gawin? Tanong ko muli. Sapagkat nakuha mo ang kanyang lakas, kung ket nanghihina ang alaga mong kalabaw. Kaya nga lamang, kung hindi mo maibabalik ang ipin na yun sa loob ng 24 oras, ang kalabaw ay manghihina hanggang sa mamatay. Tugon pa nung matanda. Nangangahulugan po ba na kapag ibinalik ko po ang ipin na yun, ay manunumbalik ng lakas ng aking kalabaw?